At sa punto pong ito, makakausap natin, Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Congressman Alejano, good morning. Welcome. Good morning po. Sa unang balita. Kayo satisfied ba sa ipinresenta ng security officials doon sa mga basihan? May compelling reason kaya kayo nakita? Sa aking pananaw bilang mambabatas at dating sundalo, sa tingin ko po ay hindi ako kumbinsido na mag-declare tayo ng martial law, especially in the entire island of Mindanao. No, considering the fact na meron tayong mga karanasan in the past na mas matindi pa dito sa issue right now, sa cases right now sa Marawi, na hindi naman tayo nag-declare ng martial law. So sa akin, lalong magdulot pa ito ng pangamba at kaguluhan sa Mindanao kung idamay natin yung ibang area na hindi naman sakop ng kaguluhan ito. Ano sabi ni Defense Secretary Lorenzana? Kasi sa Senado, ang sinabi daw niya, pwede namang sugpuin itong problema sa Maute nang walang martial law. Tama po, di naman kailangan kasi tinitingnan ho nila ang military operation ay katumbas o equivalent ng martial law. In fact, kahit walang martial law ay pwedeng magkaroon ng military operation just like what happened sa Zamboanga Siege, just like what happened in 2000 against the Moro Islamic Liberation Front, na kung saan napakalaking pwersa ang binanggaw natin, around 15,000 regular combatants, at malawak ang area na sakop nila, pero hindi ho tayo nag-declare ng martial law. And yet, we achieved the objective. No? Ito naman ngayon ay Marawi lamang, at sabi ko nga, pag titingnan natin yung base ng Maute, sa Lanao del Sur lang. So doon sana natin finocus ang operation para hindi na madamay yung ibang lugar, considering the fact na yung ating intelligence and security infrastructure ay in place naman. No? Hindi ibig sabihin na gagana lang ito dahil may martial law. Hindi, dati nang gumagana yan. So bakit nga nag-declare ng martial law at hindi lang sa Marawi, no, buong Mindanao? Nasagot ba yung mga agam-agam na yan? Sa akin po, hindi justified ang pag-declare ng martial law sa buong isla ng Mindanao. Kasi kung basihan ho natin invasion at saka rebellion, no? Yun yung sinasabi nila kahapon. Invasion at saka rebellion. Ang invasion ay pananakop, no, ng malaking puwersa sa ating bansa. At pangalawa, itong rebellion ay merong pagtatangkang tanggalin ng party ng bansa sa allegiance ng ating republika. Kaya nga tinanong ko kung meron ba na pagkakataon na itong Abu Sayyaf at Maute na nilagay sa alanganin ng isang bahagi ng bansa natin na matanggal sa atin. Hindi po yan nasagot sa atin. So anong basa niya dito? Yung Bakit magtatagdag nagdeklara ng ng Republika martial sa law? Marawi. Kaya nga po, Yun ang sabi ang ng sinasabi Pangulo. kasi ho, na mag-i-establish ng wilayat, no, o itong probinsya ng ISIS. Independent itong state caliphate. daw. Remember ho, itong requirement, dapat meron kang physical control, na meron kang structure na magpatakbo nito. Plano lamang ang sinabi. So hindi ibig sabihin na nagpaplano. No, dapat actual. Yun na yung factual basis sa pag-declare ng martial law. Kasi lahat ho tayo pwedeng magplano. Kung sa tingin nyo ho, hindi kailangan magdeklara ng martial law, ano sa tingin nyo? Ang dapat na. Aside from that, no, may plano ba ang administrasyon? May mas malaki ba tayong dapat pangambahan o abangan? Yun nga po, ang alalahanin natin, ilang beses na sinabi ng Pangulo na gusto niyang mag-declare ng martial law. Paulit-ulit yan simula nung nakaraang taon. Kaya ito, nakahanap po siya ng pagkakataon na mag-declare ng martial law. Dahil sa aming tingin, talagang gusto ng Presidente mag-declare ng martial law. Kaya nga, ang issue dito ay terorista. Ang dapat na approach ho dito ng nakaraan, no, ng bilang dating sundalo sa tingin ko, at itong approach ng ibang bansa, pag terorista kasi naghahanap ng attention yan. So dapat wag nating bigyan ng attention. We downplay that in public, pero gagawin natin in private ang lahat nating makakaya para hindi magsucceed ang kanilang objective. Pero on the other hand, ang Presidente ay ang objective niya ay i-bloat ang issue na ito at ilabas. But in the process, you promoted the Maute as from local terrorist group to now international terrorist So group. hindi rin kayo kumbinsido doon sa connection ng Maute at ISIS? Ako ho, meron hong ugnayan, but ang sinasabi kong sila ay recognize na bilang wilayat, hindi pa nila na-achieve ang requirement na dapat meron ho silang control, effective control sa isang physical geographic area na hindi mangyayari yan, hindi gagawin ng hindi papayagan ng ating bansa yan. Ba't sinasabi na ilang miyembro ng Maute, member ng Magdalo Party?
Kaya nga kinalify natin yan dahil may mga balita na ganon at nagbigay na tayo ng denial dyan, no, na hindi yan totoo. In fact, we are fully supporting the armed forces at meron nga kaming mga civilian na miyembro sa Marawi na nagde-defend ng Marawi City Hall, no, na hanggang ngayon nandoon. So, kaya nga sa amin, pinapasok pa yung issue ng pagsira sa amin porque kami ba ay nag-o-oppose sa pulisiyang ito. At parang wala ka na yatang, di ba sinasabi na yung inyong grupo, lahat ng ginawa ng Pangulo talaga, tututulan nyo. Ganito sa amin po, objective po kami, ano, hindi lahat to ng ginawa ng Pangulo ay tutulo tayo. Katulad ng panukalang magpasa ng ROTC, no, maging mandatory yan, we are fully supportive of that, no? Sa kanyang pagtulong sa ating armed forces, we are supporting of that. Okay. Bilang dating sundalo at may mga, siyempre, may mga naging malalim ka na rin connection. Anong latest ngayon sa Marawi City? Anong impormasyon na natatanggap ninyo? Well, ang ating nasagap dyan, as of now... Tapos na ba talaga o... Yes, sa tingin ko po, in a matter of 1 to 2 weeks, tapos na po itong Marawi. Kaya nga tinanong, kailan ba matatapos? Kasi may 60 days ng martial law. Paano kung matapos na ito before? Ang nakakabahala lamang ay may iba pang issue na naging basihan ng pag-declare ng martial law. At ito yung binanggit na historical, social, political, and economic. Kaya sabi ko, kung yun ang basihan natin, hindi 60 days ang kailangan nyo. Kailangan nyo yung buong term nyo dyan. No? And I doubt kung i-relief natin ang martial law within 60 days, kung historical issue ang problema natin, and those issues are even existing in other parts of the country. No? So, ibig sabihin ba, ilalagay natin under martial law ang ibang bahagi ng bansa, kung yan ang ating basihan. Magdalo Party Representative Gary Alejano, maraming salamat. Maraming salamat po.